Hello, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, pauna mensahe po ninyo, inner conflict. Baka meron kayong hindi, ano tawag dito, yung hindi ninyo ma-figure out, no? Maaaring hindi ninyo ma-figure out kung ano yung gagawin ninyo, what kind of decision you're going to make, or what kind of truth you are going to side on dito, no? So, naguguluhan ang iba sa inyo. Merong importante sigurong desisyon na kailangan ninyong pagdesisyonan, but you can't make a decision, no? Kasi nga, baka yung puso ninyo ibang sinasabi, hindi nag-agree yung isip ninyo, or vice versa, you know. So what else? We have partnership and romance. So baka yung decision na yan ay regarding sa relasyon, no? Pwedeng related sa romantic partnership, yung mga ganon, or sa pag-aasawa, or baka sa sitwasyon ninyo mag-asawa, kung meron na kayong asawa, diba? So, pwedeng ganon. But anyways, siguro ang na-pick up ko din dito, baka ang iba sa inyo dito, baka magkakaroon na ng marriage proposal. At baka, alam mo yun, nauulinigan mo na magkakaroon ng proposal, pero hindi ka pa ready for it, no? Maybe hindi mo pa alam if you're ready to settle down in marriage, or something like that, no? Kaya medyo naguguluhan ka. Medyo you are not comfortable so far, no? Kung ano ang magiging decision mo rito. Kaya pwedeng yun ang ikinagugulo ng isip mo. But for others of you naman, there is a new partnership coming your way. This could be a romantic partnership. So, baka merong maliligaw sa'yo if you're still single, or pwede rin ang iba sa inyo dito, focused kayo doon sa inyong relasyon. Kung nandoon na kayo sa romantic connection, no? Kung meron na kayong jowa, yung ganun, no? Baka ang focus ninyo ngayon is your romantic relationship. So, we have a assertive. Ayan, magtiwala kayo sa sarili ninyo. Okay? Maging confident kayo about yourself, about your talents, your skills, your gifts, your capabilities. Diba? Magtiwala kayo sa plano ninyo, sa capabilities ninyo, syempre. Kasi, baka pinagdududahan din ninyo ang inyong mga kakayanan. Baka meron din kayong mga plano, pero kayo mismo, no, nagdududa kung kaya ko ba to, mapagtataguin bayan ko ba to, yung mga ganun ba. So, you need to be, assertive. Alright? So, what else? We have opportunity. Wow, napakaganda naman. So, at mukhang ang daming gold coins na bumabagsak from above. So, this could be financial opportunity. So, this is possible na kaperahan itong dadating, or it could be financial blessings coming your way, or po pwedeng financial opportunities ito na dadating, no? Na siyang magdadala sa inyo, magsha-shower sa inyo ng maraming pera, no? Kaya good luck sa iyo. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe sa inyo. But before that, Scorpio, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And there is a join button sa baba ng video po. So, if you're interested to mag-member kayo sa aking channel, pindutin nyo lang yung join button sa baba ng video. So, speaking of marriage, no, meron tayong Hierophant, diba? So, that is a marriage card, si Hierophant energy. Kaya most likely talaga, ang iba sa inyo rito is, baka magpapakasal na talaga. Some of you are really getting married siguro at this time or very soon. O pwedeng nandun na kayo sa pagpaplano, nandun na kayo sa wedding plans for some of you. So, we have Four of Pentacles. Ayan. So, this is a reminder for you, no? Na it's about time na for you to save money. It's about time na maging aware ka din, mas maging aware ka sa in and out of your money. Matuto kayong mag-budget.
alagaan ninyong mabuti ang inyong kaperahan kasi syempre pinagtrabahuan mo ito. You work so hard to get that money, kaya kailangan na ma-manage ninyo ito na maayos. So this is a reminder para sa iyo, no, na when you are spending your money, make sure that you are spending according to your means para hindi nagagalaw, no, yung para sa savings, hindi nagagalaw ang para sa ibang financial obligations, 'di ba? Walang realignment kumbaga ng inyong budget. Kung ano ang perang nakalaan para sa ganitong bagay, talagang nandiyan lang siya, 'di ba? So, financial discipline din is what I am hearing dito, no, na maaaring baka nagkukulang kayo sa bagay na yan at yun din ang paalala sa inyo, no. So, we have King of Wands. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo, baka kayo ay mapopromote sa isang leadership role o pwede rin na ang iba sa inyo is going to become a CEO na, no. Kayo ay magpuput up na ng sarili ninyong negosyo. Maybe some of you are going to still work, no? Pwede na magiging manager na nga kayo dyan, pwedeng magiging ano na kayo, magiging supervisor na kayo, no? And at the same time, you want to put up your own business, no? So, pwedeng ganun din ang ganap. Or, pwedeng totally different direction na ang tatahakin ng iba sa inyo rito, na from being a person of authority sa kumpanya, maybe you are going to resign and you are going to put up your own business. So, maybe ganun ang sitwasyon ng iba. Two of Cups. So, there is a relationship talaga dito na mabubuo or merong magle-level up, no, ng commitment ninyo sa inyong person. So, good luck sa iyo dyan, Scorpio. So, yun na napipick up ko dyan, ano. So, pwede talaga na magkakaroon kayo dito ng bagong karelasyon kung kayo ay single pa, no. Baka there is a spark or a start of a spark, no, of a new romantic connection between you and another person. So, pwedeng may ganon. So, what else? We have Two of Wands. Ayan. So, dalawang two, no? So, we have double twos and this becomes number 22, which is a master number, no? So, master number ang number 22. So, I suggest, no, napakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng master number 22 for more guidance po. Okay? So, yun. With the Two of Wands, no, this involves travel, no? Baka ang iba sa inyo magta-travel somewhere, maybe that is part of your honeymoon plans. You know, for some of you, baka kayo ay magta-travel somewhere, you know, out of the country or within the country, depende sa inyong sitwasyon, but definitely you are making plans of traveling. So, pwedeng ganun ang sitwasyon dyan. So, what else? We have Seven of Wands. Ayan. So, mag-iingat din kayo, no? Anything na pinagtrabahuan ninyo, anything na pinagsikapan ninyo, pwedeng posisyon ninyo sa trabaho, baka yung promotion nito. Ang iba sa inyo, merong umaalma sa inyong promotion. Some people are maybe complaining about the position that maybe were given to you, no, sa trabaho. So, baka meron ditong kumukontra. Kaya, ano lang kayo, stay put lang muna kayo. Tignan ninyo muna, pag-aralan ninyo ang sitwasyon. Kasi baka hindi naman kailangan na sagutin mo talaga mga taong ito. Hindi mo naman kailangan depensahan ang sarili mo, you know. Or, kaya nga, 'di ba, like yung sinasabi, always choose your battles wisely. Kasi if it's not worth your time and effort and energy, dead man na lang. Pero kung talaga sa tingin niyo kailangan mong lumaban, kailangan mong harapin ito, kailangan mong anuhin ito, kung kailangan magsalita ka, then go for it, no? Kaya tignan niyo, use your own judgment and discernment on that situation. Okay? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.